Ayan. Good evening mga kapatid at tayo po ay nagpapasalamat sa isang muling pagkakataon na sa ganito po ay nagkakasama-sama po tayo para magkaroon tayo ng panahon na pasalamatan ng Diyos, purihin siya at sambahin sa ganitong pagtitipon at bigyan din po ng daan higit sa lahat ang pag-aaral ng kanyang mga salita. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay isa po sa marahil sa mga ilan sa inyo ay pamilyar po kayo sa talatang ito sa Psalms 46 at ito pong verse 1. Ito po ang ating key verse na pag-aaralan. Babasahin ko po ito sa English at Tagalog. Okay, nakita na po. Si Amen po kung nakita na, no? Okay, sabi po dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa Tagalog po, ganito ang sabi, ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ano po? Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa tahanang ito na kami ay nakapagtitipon ngayon at mag-aaral ng iyong mga salita. Panalangin namin ang patuloy na pangunguna po ninyo, ang pagkilos ng banal na spirito sa aming mga puso. At ang aming dalangin, dakilang Diyos, ay patuloy na gabayan niyo po kami. Ingatan ang aming mga puso at isipan, punuin ng katuwaan at ng iyong kapayapaan. At ang iyong mga salita sa panahon ng pagninilay-nilay ay maging patuloy na kalakasan para po sa aming pananampalataya. Bless us, Lord. At ito po ay maging daan para kami ay patuloy na tumatag sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay? Ang paksa po na tatalakayin ko sa gabing ito ay pinangamagatan ko po ito na our present help in times of trouble. Our present help in times of trouble. Alam po ninyo, no, kapag tayo po ay dumadaan sa iba't ibang, sabi nga ni Brother Argel, ano, last week, parang maraming problema. Hindi natin masasabi, baka itong week na to marami din problema, di ba? Palagi na may problema. Pero we as Christians ay, kung tinitingnan natin sa banal na kasulatan, depende kung saan tayo magpo-focus eh. It's either mag-focus tayo sa problems or mag-focus tayo sa ating Panginoon o sa kanyang person. Ibig sabihin, ang trouble naman palagi nandyan yan. Hindi na yan mawawala habang buhay na yan. Mawawala lang yan pag wala na tayo sa daigdig na ito. Pero hindi rin naman maganda na palagi siya na lang ang inaatupag natin. Na ang takbo ng isip natin palaging kinakain niya. Okay? Kasi kapag naging ganon, i-consume niya yung pagkatao natin to the point na para tayong madi-disable. Mawawalan tayo ng kakayanan ng mabuhay ng normal o tama. At ang pinakamatindi pa, maaaring hindi na tayo makapamuhay sang-ayon sa plano ng Panginoon. Ako naniniwala po na kapag dumadaan tayo sa ganito mga pagsubok, God is transforming us to a person na gusto niya na maging ano tayo. Kadalasan, halimbawa, di ba, nakakapanood po ba kayo nung mga road rage? Yung kinat, nagwala, nakipagsuntukan dahil sa mga ganon. Nandoon yung problema, pero yung problema, dapat ba ganun ka dapat ba matransform? Mukhang hindi yata magandang transformation yun, ano? Mukhang yun yata ay very destructive. To the point nga, minsan yan, ibang mga tao nga sa road race, pumapatay pa eh. Naniniwala tayo na papahintulutan ng Diyos ang problema, pero hindi to the point na masisira tayo. Okay? At para maiwasan po natin yung bagay na yan, okay?
mahalaga, magpo-focus po tayo doon sa kung sino yung ating Panginoon. Kaya nga, one of the thing na dapat na inilalagay natin at palagi nating isinasaalang-alang is instead of looking so much on the problem, we need to focus on the persons of yung ating Diyos ay mas titignan natin. At dito po sa ating pag-aaral, makikita po ninyo ang isang keyword in the character of God, and that is His presence. Yung presensya niya. Okay? Now, tatlong bagay po yung gusto kong talakayin sa pag-aaral natin. Dahil ang Diyos ay katulong natin. Iba, alam niyo, napakagandang binanggit yan, no? A very present help in trouble. Present na, mayroon pang salitang very. Okay? It seems like an overemphasize na sinasabi ng Bible na nandyan ang Diyos. Okay? Ngayon, paano natin to nakikita? Paano natin nakikita ang kanyang pagtulong sa mga panahong we are in troubled time? Unang-una, nais kong tignan po natin yung God is our refuge. Okay, binanggit po dyan sa verse na yan. And kung titignan po ninyo, ang ibig sabihin nito, our shelter in danger. Kung may mga pagkakataong sa problema natin, inilalagay tayo sa mga panganib ng ating buhay, mapapansin po ninyo na ang Diyos ay refuge. Ano ba yung ibig sabihin ng refuge? Ang refuge po is a safe place. Okay? Isang ligtas na lugar. Okay? Nung mga nagdaang mga ilang linggo, may mga bagyo. Di ba, naalala ko, nung bata kami, kapag bumabagyo, palagi kami pinapaalis dun sa lugar namin kasi naghahanap kami ng mga evacuation center na kung saan yung evacuation center mas matibay kaysa sa mga bahay na tinitirhan namin. So that becomes a refuge. Yan ay nagiging safe place. According po sa Psalms 91 verse 2, sabi dito, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Mabigat po yung salita dyan na ginamit, refuge, fortress, okay? Ito pong mga salitang ito ay nagpapakita ng napakaligtas at matinding tanggulan o lugar. Parang, parang halimbawa, pag nakatira ka sa loob ng Malacanang, bakod yun eh. Alam niyo po ba na pagka yung Malacanang, lalo na pag may rally, napakadami pala nakakalat na sundalo dyan. Hindi lang alam ng mga tao. Sa bawat point niya, may plano pala yan. Kasi siyempre, nandiyan yung Pangulo. Hindi yung basta ang ilalagay lang 5 sundalo, hindi. Bawat pala yan, may point pala yan. Kaya yung bago, halimbawa kung papasukin yan, hindi yan basta mapapasok. Maliban na lang kung may yan tawag na inside job. Pero alam nyo, ang sinasabi ng Bible is, we're not talking about walls. We're not talking about wealth. We're not talking about weapons. We're talking about God. So yung sinasabi ng Bible na refuge at fortress ay hindi mga pader, hindi kayamanan at hindi mga yung tinatawag nating mga panglabang pandigma, kundi ang sinasabi ng Psalms 91:2 ay ang Panginoon. So, ito yung dapat nating panghawakan sa Kanya. God is our refuge. Okay? At ang sabi po dito ni David, I will say, sasabihin ko, the Lord or God, He is my refuge. Sa panahon po na talagang meron tayong mga pinagdadaanan, we are in troubled time. Kaya ba nating sabihin na ang Panginoon ang safe place ko? Ang Panginoon ang tanggulan ko. Maaring mabigat yung situations, yung katulad niya na kinikwento ni Kuya Mar, pero purihin po ang Diyos sapagkat we have a safe place. Okay? Parang isang bata, pagka kumukulog at kumikidlat, ang tendency ng isang bata, katulad ng anak ko, tumakbo sa magulang. Bakit siya tumatakbo?
Hindi dahil tumigil na yung kulog at kidlat. Tumatakbo siya sa kanyang mga magulang kasi alam niya, nakakaramdam siya sa pagyakap ng kanyang mga magulang, yon ang pinakang ligtas na lugar para sa isang bata. So alam niyo, pinakamagandang challenge po dito na dapat nating maintindihan is that when danger or trouble comes, run to God first. Tumakbo muna tayo sa Diyos, okay? At yun ang isa sa ano yun, talagang ang mga Kristiyano, ito yung dito tayo nagkakaiba. There are Christians, pag nagkakaproblema, nagpapanik eh. Eh mga Kristiyano naman, kalmado lang. Hindi naman natin pwedeng i-judge ang bawat Kristiyano. But as a Christian, it is something that we need to develop. Yung, alam mo, ang pupuntahan mo kapag nangyayari to. Okay? Alam mo ang gagawin mo, sinong kakausapin mo kapag nangyayari na to. Alam mo ang pupunta at tatakbo mo, ang Diyos. Kasi siya yung refuge natin. So yan po yung point natin, sa point number 1 natin. Pangalawa, not only God is our refuge, a shelter in time of danger. Number 2, God is our resources. Our strength in times of distress. Okay? Tayo pong lahat pag sinabi nating distress, ang ibig sabihin po niyan is yung physical weariness. Ang ating katawan talaga, palagi ang napapagod. Magtrabaho ka maghapon, magtrabaho ka sa gabi, palaging makakaramdam ng pagkapagod, di po ba? Minsan yan, nag-iisip ka lang, napapansin niyo po ba yung katawan niyo? There are people that overthink, pero apektado yung kanyang physical. Di po ba? Yung tao, nag-aaral lang intellectually, maya-maya sasabihin ng isang estudyante, nagre-review haba. Sasabihin niya, napapagod ako. Isip lang ng mga ginagamit niya, pero nakakaramdam siya ng pagod. Bakit? Lahat ng aspeto ng pagkatao natin, kapag ginagamit natin, may tendency na manghina tayo physically. Whether unbeliever ka o Christian ka. At alam niyo, ang panghihina ay ika nga sasabihin natin na realidad sa atin. May panghihinang physical, pero may panghihina ding spiritual. Aminin po natin. When was the last time we pray at sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko na talaga to kaya. Ibig sabihin, totoo ka sa sarili mo. Minsan yung mga tao parang tinatago nila, naglalakas-lakasan ng loob, pero ang totoo hindi nila kaya. Huwag po tayong mahiyang sabihin sa Diyos na kumbaga nahihirapan tayo. Kasi ang una naman nakakaintindi sa mga hirap natin, ang Panginoon. Maaaring hindi tayo maiintindihan ng mga tao sa paligid natin, but God understands that we are, para bang little by little, we are faltering. Dahan-dahan tayong, sabi nga ng mga salitang Pilipino, nauupos tayo dahil hindi na natin kaya. Well, that is a reality that we need to accept as a believer. Pero dapat hindi po doon nagtatapos. Kapag natanggap natin na mahina tayo at nandun na tayo sa puntong yon, we need to realize something. So there is a reality of our situation, but out of that reality, we need to realize something. Ano po yun? According po sa Isaiah chapter 40, tingnan po ninyo. Brother Argel, pakibasa nga. Isaiah chapter 40 verse 29. Chapter 40, verse 29, and sabi po dito, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Nakita niyo yung verse na yan, ano? He gives power. Okay? So nakita mo na yung realidad, yung present situation mo. Pero dapat mong ma-realize na sabi ng Bible, He gives power. He gives strength. Okay? Sino binibigyan niya? Yung malalakas na? Hindi. Di ba?
Sino man binibigyan ng Diyos ng pera? Yung walang pera. Mas masarap bigyan yung walang pera. Yung mga marami nang nakurakot, din bibigyan ng pera. Minsan natatakot tayo sa sitwasyong yan. Pero alam niyo po ba, that is an opportunity to God to do and exercise His power. So, He gives. In fact, yung from 28 to 30, napakaganda ng verse na yung pag-aaralan po ninyo. Pero kinuha ko lang yung verse 29 kasi nagpapakita ito na ang ating Diyos ay nagbibigay ng lakas. And He is the ultimate source of our strength. So, naamin natin na may time hindi natin kaya. Ako po, kahit po ako pastor, ay nanalangin po ako sa Panginoon. Nagsasabi din po ako na minsan, mabigat, hindi ko kaya. At alam ng Diyos ang puso ko. Ngayon, pag nakikita ko na itong mga salita dito ng Panginoon, doon nagsisimula yung lakas. Okay? Ito po ang challenge ko sa inyo. Do not pretend that you are strong. Because you are not. Okay? Just accept the fact na kailangan natin ang tulong ng Panginoon. So, not only God protects, okay, in times of danger, but He is able to empower us. Okay? Kaya niyang bigyan tayo ng lakas. His strength sustain us when our own strength is what? Gone. Paano naman po mga tao, kung titignan ninyo, lalo kung ikaw ay Kristiyano, may endowment. Pag sinabi kong endowment, ang tao kasi mayroon siyang inherent strength eh. Kahit nga ang believer may diskarte. Okay? Ang mga Kristiyano, lalo na yung Kristiyano, mayroon siyang as a believer, mayroong nilagay ang Diyos sa kanya eh. Pero yung mga nilagay ng Diyos na yun, hindi po yun hindi po yun kumbaga sa kanin, unlimited rice. Kasi kapag ang ginawa ng Diyos ay ibinigay niya ng bigla, o sabihin natin na isang bagsak niyang binigay, hindi tayo magiging dependent sa Diyos eh. So, napansin niyo po ba kung anong ginagawa ng Diyos? Ang ginagawa ng Diyos inilalagay niya na, una, temporal, pangalawa, limited. Okay? So that, when we need it again, we know to go, alam natin kung saan tayo hihingi. So, He enables us to endure, overcome, and keep standing when others fall. Ito yung maganda, na makikita ninyo, maaring yung mga tao na bumabagsak sa tabi ninyo, mga hindi na nagtiwala sa Panginoon, pero kayo lang ang mananatili nakatayo kasi nagtitiwala ang puso ninyo saan? Sa Panginoon. So, okay, tayo po, minsan, alam natin po ang paggamit ng cellphone. Di po ba? Yung cellphone na yan, kapag yan walang charge, bukod sa load at saka sa wifi, yun ang silbi niyan eh. Pero higit sa lahat, kinakailangan niya ng energy, ng power para maging functional yan. Now, as a believer, our dependence to God is very important. That's why we have a common practice. Pray. Read God's Word. At saka itong ginagawa natin, alam niyo kung ito. Ito po ay part of strengthening us. Isipin niyo, pagkatapos po natin dito, bago tayo matulog, iba yung pakiramdam natin. Nakaramdam tayo ng kakaibang lakas. Kumpara na wala tayo dito, nasa bahay tayo, ang iba sa inyo manunood ng Netflix, ang iba sa inyo manunood siguro ng mga basketball o laro, o ano man ginagawa natin. Pero hindi mo naranasan yung pakiramdam na pinalakas ka ng Diyos. Ang tawag natin yung strengthening from the fellowship. Kaya nga po, alam niyo, palagi ko ini-encourage yung mga kapatid to be always in the fellowship because it helps them. Okay, kailangan natin ng ganong lakas. Ang tawag dyan, tayo ay nagpapalakasan. Kung hindi tayo magkikita, paano tayo magpapalakasan? Diba? So, yung nandito tayo, ito ay paraan ng Diyos para palakasin tayo. So, God is our resources,
our strength in distress. There is an available power. He can enable us. Kaya lang, dapat mabago yung practice natin to always stop or plug in ourselves sa kapangyarihan po ng Panginoon. Finally and last, and let me close with this. So sabi ko kanina, God is a refuge or our refuge, our shelter in danger. God is our resources, our strength in distress. And number 3, God is our reliance, our support in difficulty. Okay? According to Hebrews chapter 13, 5 to 6. Brother Jonas, pakibasa nga. Hebrews chapter 13, 10, 5 verse to 6. 5 to 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Napakaganda po ng talatang ito na kasi ang sabi niyong talata na yan, lalo na doon sa panghuli na I will boldly say, kaya kong sabihin ng may tapang, may courage, may tiwala, may reliance. Ano yung sinasabi niya? I will boldly say na hindi siya pababayaan. The Lord will not forsake him. Okay? Alam niyo po ba, God will be our refuge in the past. He will be our hope in the future. But higit sa lahat, He will be our help in our present times. So, alam niyo, yung tatlong panahon ng buhay natin, palaging nandoon ang Diyos. Pagkatapos ng gabing ito, yung ginagawa natin ngayon, it will be past. Kasi tapos na yung araw na ito eh. Pero naranasan mo yung Diyos ngayon, di ba? And bukas, ibig bang sabihin, wala siya bukas, andun din ang ating Panginoon. Kaya nga po, we need to continue relying. Okay? Na kumbaga, ang Diyos natin ay he always at work. Okay? Sabi nga po, yung mga lifeguard, alam niyo yung mga lifeguard, hindi po sila active pagka may nalulunod lang. Alam niyo po ba, ang totoong lifeguard, kahit walang nalulunod, palagi silang nakatingin. They are always in the lookout. Ako po, naniniwala ako na ang Diyos higit sa lifeguard. Ang Diyos, alam niya ang mga nangyayari sa kasalukuyan at alam niya kung anong gagawin niya. Naniniwala din po ako na wala ka pang trouble, God prepared a lot of things. Kanina, kwento ni Kuya Mar Alam niyo yung mga tao, papunta mo ng PGH, tapos nagtataka ka na may mga tao na kinakausap mo, hindi ka pinapahirapan. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ng Diyos? Bago ka pa pumunta doon sa mga problema at pangailangan mo, God has prepared it. Naranasan ko rin, naalala ko nung we will be paying 147,000 sa hospital nung pangalawa naming anak na namatay. Ang pera ko lang po ay 5,000 at isang cellphone na yung Ericsson parang sabi ko, para sa tapos nung pagpasok ko dun sa room, nakita ko yung ang tagal, siguro mga 35 minutes kinakausap. Tapos iiyak-iyak siya na parang masama ang loob niya paglabas niya. Sabi ko, bakit? Bira naman, grabing ospital to. Patay na nga anak ko, hindi ko pa mailabas. Lalo akong kinabahan. Alam mo bakit? Buhay yung akin eh. Eh di baka lalong hindi ako palabasin, yung patay na nga eh. Pagpasok ko doon, Mr. Biasong, anong problema? Ito, laki po ng bill namin. Kinompute na po, ganyan-ganyan, pero malaki pa rin po yung patient share. Wala po kaming pera. Ano bang meron ka? Ito po, 5,000 po, at saka cellphone na to. Sige, iwan mo na yan. Oy, ayos yung papel nito. Pagkatapos sabi ng mga nakapila,
Wala ka pang 3 minuto kinausap ng direktor. Bakit, bakit pinalabas ka na? Lalabas na raw kami, sabi ng direktor eh. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ko alam na yung palang isa sa kanilang, yung sa finance department nila, a member ng International Baptist Church. At isang araw na, 2 araw na lang ako hinahanap kung nasaan yung room ko. Pagdaan ko doon, sabi niya, Sir, Pastor, kayo, ang tagal ko na kayo hinahanap. Naayos ko yung papel niyo. Nalaman ko nandito kayo. Alam niyo po, wala pa akong knowledge pero someone is preparing our finances. Someone is preparing. Now I learned something. Na bago ka pa dumating sa problema, may advance party na yung Diyos. Inihahanda na yung mga tao. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Kaya yung karanasan namin doon, yun yung nakita ko, sabi ko, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay, may mga dumating mga iba't ibang problema, God always work ahead of time. Hindi sa yung, ay, pasensya na, may problema ka pala, Pastor. Medyo nahuli ako ng konti. Hindi. Hindi ka ba nagkakaproblema, iplinastar na ng Diyos lahat ng kailangan mo. Minsan lang alam sa totoo lang, mahirap lang nating maintindihan. And sometimes, one of the greatest, ika nga, ironic question is, why? Bakit? Diba? Sabi nga, minsan meron pa ako nakakansilan eh. Mabait naman akong Kristiyano, Pastor. Pag minsan may tutol ako pag sinabi eh. Faithful naman ako. Ang tagal ko naman sa church eh. Lahat pong yun, walang kinalaman yun sa ginagawa ng Panginoon. Kahit faithful, kasi Job nga eh, faithful sa Panginoon eh, di po ba? Pero, ang inaasahan lang talaga natin dito is that when He do His ways and perform His miracle, His acts, eh masasabi mo na lang sa Kanya, eh sa'yo lang talaga ako magtitiwala kasi walang magsusuporta talaga sa amin. Kaya alam po ninyo, no, ito, maintindihan po ninyo sa pagiging Kristiyano ninyo na kahit makakita kayo ng maraming tumutulong sa inyo, pero at the end of the day, you conclude, it's all about God. May ginagawa ang Diyos. Kaya alam nyo, pag nakatapos tayo dito sa katotohanan to, nakita natin ng Diyos, yung pagkatao natin natatransform, nababago. Hindi tayo nagiging, alam nyo yun, yung, minsan may mga tao nakikita ko na marami silang mga hinaing, maraming mga sama ng loob. Hindi alam niyo sa totoo lang, if you are bitter sa mga situations ng buhay mo, hindi po yan nakakatulong. But rather, be grateful. Be grateful to people. But ako din, challenge ko din sa inyo, do not expect all people to help you. There are people na parang hindi sila nakikialam kung may problema ka. Narasan niyo po ba yun? Pero huwag kayong sasama ang loob kasi gagamitin po yan ng kaaway. Lalo kang panghinaan ng loob. But be thankful to those people na nandyan, na ginagamit ng Panginoon. Kasi siguro marahil may mga ako iniisip ko, baka may pinagdadaanan din yung tao na hindi ko naiintindihan, hindi rin niya ako naiintindihan. Kung magdedwell ako dun sa expectation ko na hindi nangyari, nasama lang lalo loob mo. At hindi mo makikita yung ginagawa ng Panginoon. So, I hope na sa lesson po natin ngayon, mga kapatid, nakita natin na napakahalaga ng presensya ng Panginoon na siya yung tumutulong sa atin sa panahon ng ating mga pinagdadaanan. Salamat po at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita, sa iyong pinagkaloob sa amin ng mga talata at yung sinasabi mo, Panginoon, sa mga talatang ito, ilagay mo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo kami, Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna at magbigay ng biyaya sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.